po, manatili po tayo nakatayo. Makibukas po kayo sa akin sa awit, Psalm 119:71. Sabay-sabay po nating basahin yung verse na to. In 1, 2, 3. It was good for me to be afflicted so that I might learn your decrees. Ang Diyos po ang mapagpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Makakaupo na po ang bawat isa. Tingnan nyo nga po yung nasa kanan nyo. Yung nasa kaliwa naman. Kumustahin niyo po sila. Kumusta na kayo ngayong nakaraang linggo na to? Kumusta naman po kayo? Okay, purihin po ang Panginoon dahil narito po tayo. Salamat po, O Diyos, dahil sinasamahan mo kami sa aming pong pag-aaral ng iyong buhay at banal na salita. Ano nga po ba'y pag-aaralan natin ngayon? Diba? Ang ating pong pag-aaralan sa umaga na to ay tungkol po sa tragedy. Triumph out of tragedy. Bakit po tragedy? Ano po ba'y kahulugan ng tragedy? Ano po? Trahedya. Ano pa? Ano pa po kahulugan nyo sa tragedy? Wala na? Trahedya lang? Tinagalog nyo lang po? Kapahamakan. Ano pa? Sabi po dun sa title natin, Triumph out of tragedy. Ayan. Ano po? Tragedy daw po is suffering. Ito daw po ay suffering. In modern communicators, sabi po dito, it concludes post-exilic coming from the days of Nehemiah or Ezra. Ito daw po ay trahedya or hindi po siya pag narinig natin kasi yung salitang tragedy, pangit agad ang dating sa atin. Amen po doon? Pag narinig nyo po yung salitang tragedy, ano nasa isip nyo agad? Ano? Sakuna. Ano pa? Kamatayan. Ano pa? Parusa. Ano pa? Problema. Ang tragedy po, other word niya is misfortune. Yung ano yung misfortune sa Tagalog? Kamalasan. Ganun po ba? Hindi po siya victory kasi nga tragedy siya. Hardship, yon, kasama po siya doon. Pero, ang pag-aaralan po natin, hindi po yung tragedy per se, kundi yung katagumpayan out of tragedy. Paano ka magtatagumpay? Paano ka magtatagumpay na may trahedya kang nakikita? Ang author daw po ng Psalm is unnamed. Yung pong 119 unnamed siya. Pero, ang alam po natin, alam natin ay si David ang may sulat nito. Pero ang sabi po nung ni-research ko, ay unknown yung sumulat ng Psalm na 119. Ito po yung napakahabang Psalm. Nabasa nyo na po ba to? Kung babasahin po natin, sobrang haba. So, kinuha ko lang po yung isang verse niya para po yun ang ating pag-aralan. Sabi po doon, it is good for me to be afflicted so that I might learn your decrees. Mabuti sa akin ang ako ay nasasaktan, o ako ay pinaparusahan, o ako ay nagdaranas ng mga pagsubok dahil nakikita ko ang kalakihan ng aking Diyos. Amen po doon? Amen. Ang tragedy daw po, hindi po natin to maiwasan. Dumarating po siya sa ating buhay. Katulad daw po ng just as thorns are part of roses. Ayan. So tragedy is part and parcel of the human experience. Kung ang mga roses daw po ay may mga tinik, ang tragedy daw po ay part and parcel ng ating buhay bilang isang tao at bilang isang mananampalataya at bilang isang anak ng Diyos. Amen? Kahit po anak tayo ng Diyos, hindi po tayo exempted doon po sa dadaanan mong mga pagsubok o trahedya sa buhay. Yun po yung ating madadaanan, di po ba?
Ang ibig sabihin daw po nitong tragedy na to sa Britannica Dictionary, a very bad event that causes great sadness and involves someone's death. Sabi niyo nga po kanina, ano yung trahedya sa inyo? Ang sabi niyo po ay may namatay. Di po ba? Somebody has said, be kind to everyone you meet, for everyone is carrying a heavy load. Pag may nasa lubong daw po kayong tao, maging mabait kayo sa kanya o maging maunawain kayo, lalo na kung nakakunot ang noo. Pag nasa lubong yung isang tao nakakunot ang noo, ano impression nyo? Ha? Ano pa? Masungit? Nakakunot lang ang noo, masungit na agad. Ganun po ba yun? Para kayong tindera ng mani talaga. Oo. Pagka po nakasalubong yung isang tao nakasmile, anong tingin nyo? Masaya. Eh yung nakakunot ang noo, may problema. Babatiin nyo ba yung nakasmile o yung nakasimangot? Sinong babatiin nyo sa dalawa? Yung nakasmile. Kasi iiwasan mo yung nakasimangot, di ba? Parang, ayoko, hindi maganda mood niya. Di ba? Ang babatiin mo siyempre, yung nakangiti. Eh pag ako po nakasalubong nyo sa kalye, boom. Di mo ba? Kasi hindi po ako umingiti sa kalye. Ano lang po ako, diretso lang po ako ng tingin. Lahat daw po ng taong nakaka-encounter natin, hindi natin alam kung sila ay may daladalang mabigat na problema. May bit-bit po sila. Tanongin mo yung katabi mo, may bit-bit ka ba ngayon? Ano pa sabi? Madami. Madaming food. Diba? Lahat daw po nakakasalubong nyo, huwag nyo pong isipin na sila ay okay. Siguradong meron silang dala. Amen po doon? May mga heavy burdens po silang dala, pero hindi nila ito pinapakita. Pero na-express po sa mukha nila. Unless katulad ko na talagang kahit anong gawin ko, yun na rin po yung tingin ko sa sarili ko. Di po ba? Hindi po natin alam na kung yung nakasalubong natin ay okay siya. Hindi po natin alam na kung yung nakasalubong natin ay may bit-bit siyang problema. Hanggat hindi kanya kinakausap, di po ba? If we allow tragedy, it can defeat us. Kaya niya tayong talunin, di po ba? It can absolutely beat us down, it can drain us, it can cause us to become embittered. Kapag daw po hinayaan natin na palagi tayong iniisip natin na hindi tayo maswerte, may misfortune, may pangit sa buhay natin, tayo daw po ay talunan. Sinong talunan? Ayan, wala. Sinong mapagtagumpay? Amen. Di po ba? Kapag po laging iyon ang inisip mo, hindi, talunan ako, hindi ako magaling, wala akong ganito, hindi ako ganun kahusay, ikaw ay talunan. Di ba? Ito ay kaya kang ibagsak. Kaya ka daw pong i-drain o yung, ano tawag dun sa i-drain? Mawawalan ka ng sigla. Kaya kang maging bitter. Ampalaya ang peg. Di ba? Kasi nga, lagi mong iniisip na ikaw ay malas. Ikaw ay hindi nagtagumpay. Humingi kang pera sa nanay mo, hindi ka binigyan, ano sasabihin mo? Bitter ba kayo mga anak pag di kayo binigyan ng pera? O walang sumagot, ang babait na mga bata. Huwag kayong hihingi sa akin, mga anak ha. Di ba? Ibig po sabihin kasi, kung i-allow po natin si tragedy sa ating buhay, makakawasak po siya sa atin. At mahirap siyang pagtagumpayan. Ang ating pong kailangan gawin, mapagtagumpayan natin siya. By the grace of God, we bring triumph out of tragedy. Dahil daw po sa grasya ng Panginoon, lahat po ng mga trahedya na to, lahat po ng mga misfortune na to, kayang pagtagumpayan dahil po sa ating Panginoon. Ang sabi nga po ng psalmist, it is good for me that I have afflicted. Sabi po niya, mabuti sa akin na ako ay dumadaan sa mga pagsubok dahil natetest ang aking faith sa Lord. Nasabi niyo na po ba yon? Salamat Panginoon, may pagsubok.
Salamat, Panginoon, dahil nakaranas kami ng gantong pagsubok. Di po ba? Ano po ba yung mga bagay na nais ko pong i-point out sa tragedy po na to? Number 1, yan. Tragedy provides an opportunity to see God's goodness. Para makita mo yung kabutihan ng Diyos. Makita mo out of any situations na pangit sa buhay mo, ang makikita mo, yung kagandahan ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos. Dumadaan ka man sa mga pagsubok, ang makikita mo ay kasama mo ang Diyos. Amen? Kapag tinignan mo to na wala kang kasama, walang gabay ng Panginoon, pangit ang makikita mo. Pero pag tinignan mo to na kasama mo ang Diyos, makita mo yung goodness ng Lord sa'yo, ano nga yung kanta natin? Your goodness is running after me. Ibig sabihin, kasama mo lagi ang Diyos. Pag hindi mo to naramdaman, tanungin mo sarili mo, bakit hindi mo to nararamdaman? Di po ba? Ang psalmist po, he was thankful that God, by His grace, had been able to bring some good out of them. Yung pangit po yung sitwasyon, pero may magandang itinuturo sa atin. May pangit na sitwasyon, pero maganda po yung pananaw natin. Tragedies in our lives may be part of a greater plan to fulfill a higher purpose. Yun daw po mga trahedya sa ating buhay, ito daw po ay parte ng mga plano ng Panginoon para po magtagumpay tayo. Nung una po tayong mananampalataya, ang mga pagsubok, light lang. Tama po? Anong unang pagsubok na naranasan nyo nung kayo maging mananampalataya? Usigin. Nino? Sino umusig sa inyo? Pamilya nyo. Sa mga hindi po kasi born again ng pamilya, ang umuusig siyempre, kapwa, pamilya nila. Sa amin po ang nanay ko, ayan yung anak kong walang Diyos. Di po ba? Uusigin ka po kasi yun po ay part ng buhay mo. Part po ng paglago mo. Kapag ikaw'y tumigil, na-discourage ka dahil doon sa sinasabi sa'yo, hindi ka po lalago bilang mananampalataya. Amen? Kung gusto mo pong lumago, hahanap ka ng pagkakataon kung papaano mo mamimit yung goodness ng Lord. Kung papaano mo ito ma-encounter. Sabihin, ay ba't ka pa uma-attend dyan? Wala namang mangyayari sa buhay mo dyan. Ano ba tinuturo sa inyong hallelujah, hallelujah na yan? Di po ba gano'n nung una? Iyon po ay mga pagsubok. Pero, dapat po tayong maging thankful dahil by the grace of God, we are able to overcome yung mga pagsubok na to. Kasama po ito sa mga pagsubok. Di po ba? Sasabihin po nyo, paano yon, Pastora? Hindi mo naman alam kung ano pinagdadaanan ko. Meron po bang gusto magsabi sa akin ngayon nun? Taas kamay. Meron po? Lakasan yung loob nyo. Talagang ganyan. Meron pong gusto magsabi na meron siyang pinagdadaanan? Sige po. Pag-usapan natin. Di po ba? Wala po sa inyo isa man ang magtatangkang magsabi sa akin na, Pastora, sa umaga na to may pinagdadaanan ako. Meron po ba? Bakit ayaw nyo pong sabihin? Nakakahiya po ba? Hindi po. Ang makakatulong po sa atin para po yung maipag-pray tayo, mabigyan po tayo ng advice ay kapwa nyo mananampalataya. Amen? Kasi kung itatago nyo to, ay hindi, kaya ko to. Yung grace naman ng Lord malawak. Opo, pero kailangan nyo rin po ng isa't isa. Kailangan nyo po ng prayer ng bawat isa. Natutuwa po ako sa mga tao nagsisend sa akin, papray po nito. Meron nga po akong kaibigan, hindi ko pinapansin, tuwing umaga, nagme-message siya kasi hindi ko siya masyadong, hindi ako natutuwa masyado, nasa abroad siya. Nung minsan po, nag-good morning siya, nag-good morning na ako, kasi tapos na naman ako mag-pray. Yung pala, gusto niya ipapray yung apo niya. Tingnan niyo, nag-guilty pa po ako. Ayoko siyang pansinin, nung pala may ipapapray siya. Papray ng apo ko kasi may autism. Naiyak po ako noon kasi sabi ko, Lord, hindi ko siya pinansin. Yung pala may papapray siya. Minsan po, pansinin din natin, ha? Ayun po.
Kasi nga po, ayoko po mastorbo. Pag tinanong niya, ano ginagawa mo? Nagpe-pray. Talaga naman po nagpe-pray ako umaga. Eh, okay, hindi na po siya sasagot. Eh, nung siguro hindi na po siya nakatiis, sinabi na niya, pa-pray. May mga bagay pong ganon. Pwede pong sabihin sa ating kapatiran, pwede pong sabihin sa nasa malayo, pwede naman pong i-text, pwede naman pong i-message, pwede naman pong, ano pa yung ginagamit nyo? Ano daw? Pwede nyo pong sabihin, pa-pray. Ganun kasimple. Tapos makita nyo po yung goodness ng Lord. Ba't ka binigyan ng mga taong prayerful na tao? Para may tumulong sa'yo. Amen? At makikita mo yung goodness ng Panginoon dahil sa kanila. Amen po? So, huwag niyo pong sabihin sa akin na, paano yung pastora? Hindi ko naman masabi yung problema ko. Huwag lang pong pera, pag-usapan natin. Di po ba? The point is that God knows all about every tragedy that would ever befall your life or mine. Ang ibig pong sabihin, ang point po doon, alam ng Diyos ang bawat pinagdadaanan natin. Wala pong nalilingid sa Kanya. Kung ano man po yung pinagdadaanan nyo, yung pinagdadaanan natin, alam po ito ng Panginoon. At binigyan po niya tayo ng word, galing kay Paul, nag-declare po sila sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good for those who love God. Diba? Lahat daw po ng bagay na to magiging maayos, nagiging mabuti, nagiging maganda dahil sa Panginoon. All things work together for good, sabing ganon. Hindi po natin masabi na, paano ko sasabihin all things work together for good? Ang bigat-bigat ng problema ko. Lahat yata ng problema ibinagsak na sa akin. Yung trahedyang inabutan ko, hindi nyo inabutan. Di po ba? Ganon ang sinasabi natin. If we give the broken pieces, then somehow God will miraculously bring good even out of a bad situation. If yung mga broken heart, broken pieces na buhay po natin, sa Diyos po natin ibigay. Huwag po nating ibigay sa mga marites. Ano na bago ngayon? Anong latest? Huwag po nating ibigay dun sa alam naman nating tao na ikakalat lang kung ano yung problema mo. Huy, alam mo ba? May boyfriend na siya. Tapos ibinulong sa iba. Huy, alam mo ba? Nagtana na siya. Huy, alam mo ba? Buntis na siya. Nag-umpisa lang sa boyfriend, buntis agad. Di po ba? Ibig pong sabihin, kapag sa Diyos mo to binigay, yung broken pieces, somehow God will miraculously bring good even out of bad situation. Pangit man po yung sitwasyon, dadalin ka ng Diyos dun sa maganda, dun sa maayos. Di po ba? Hindi ka niya pababayaan. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Nakita niyo po ang JR ka? Sino ang laging tumitingin sa JR ka? Nakita niyo? Kailan nga ito muling ginawa? 2022 po ba? Hindi ko na po matandaan. Kuya Manny, kailan ginawa ang JR ka, yung second floor? 2022? Ayan. Nung pong pandemic, nag-usap-usap po kami na isasara to. Ako po, ang decision ko is magsara. Kasi wala naman po talagang, natirang teacher, 2. Tapos online. Ang estudyante, 10, parang ganun lang. Si Teacher Jessa at Teacher Rhea. Ako po, sira na loob ko noon. Ayoko na. Sabi ko, Pastor, sara na lang natin. Kasi, pag kinumpute po yung sweldo, siyempre pasusweldo, lang naman si Teacher Jessa, uupo sa computer, tapos papagurin mo. Tapos hindi mo wala silang sweldo. So, ganun po nangyari. Sabi ko, i-give up na po natin, Pastor. Pero si Pastor ayaw po sumuko. Sabi niya, huwag muna, ayoko sukuan. Sa dami po ng problemang pinagdaanan ng JR ka, sa dami pong utang, sa dami pong problema na pinagpatong-patong, pinagsusun-suson, na mismanage pati, bigla po akong ginawang admin, ano tawag doon? Ng JR ka. Ako po ang ginawang administrator. Hindi ko lang po masabi kay Pastor, huwag niyo ako sumbong ha. Pastor, bakit? Kung kailan sakit ng ulo yung school na to, tsaka mo bibigay sa akin. Iniyakan ko po yon. Anong gagawin ko sa school na to? A dying school?
paano ko siya bubuhayin? Sabi ko, sara na lang po natin. Huwag na po nating buksan. Huwag na po, isara na lang. Ganun po ang ano ko, sa sarili ko. Ang pastor po ay masigasig. Sabi po niya, hindi natin isasara. Tapos, dumating ang sumunod na school year, naging 2 po ang estudyante. Tapos pinagawa yung second floor. Tapos pinaayos, nabayaran lahat ng utang, SSS, Pag-ibig, lahat. Yung government mga shares na mga utang, pati libro. Hay, sumisigaw kami ng Darna. Tempong tatawagan nila ako. Sasabihin ni principal, Ninang, naku po. Ayan na. Yun po. Pero, dahil po sa pag-ibig ng Diyos, nakasurvive si school. At ngayon, may second floor na siya. Tapos, kailan ba siya pinuntahan ng mga DepEd? Wednesday. Ang ganda po ng feedback. Ang sabi nila, ang galing ng school, ang liit ng tuition, pero namamanage siya ng husto. Hindi po yun sa galing namin. Wala po yun sa amin. Nasa Panginoon. Hindi naman po namin magagawa yun eh. Biro mo, ibigay mo sa akin yan ang namamatay na. Kahit naman siguro doktor ako, hindi ko na kayang gamutin yung pasyenteng namamatay. Pero sabi ko, Lord, bakit mo to sa akin binigay? Ano po ba ako, magikero? Yun po yung term ko talaga, ano po ako sa Panginoon. Pero inayos po ng Panginoon ang school. At ngayon, nasa 30 plus ang estudyante. Paying pa lahat. Di ba ba? Napakabuti po ng Lord sa ginawa sa eskwelahan na to. Hindi ko po ito malimutan. Napakaganda po. Talagang sabi ko, Lord, aala ko po talaga wala na itong pag-asa. Pero nasa iyo ang pag-asa. Your goodness is running after us. Amen? Yung pong goodness ng Panginoon, pinaranas po niya yung pagsubok, pinaranas po niya yung hirap. Alam niyo po ba ito yung makaka-receive kami ng bills? Gusto kong sumigaw. Si Pastor sumigaw na nga eh. Sumigaw po talaga siya. Pero, God provides everything for the school. Binigay po lahat ng Lord. Hindi po kami nahirapan. In some situations, hindi po natin maintindihan gaano kabuti ang Diyos. Eventually, God can help us to see the goodness out of pangit, out of nothing. Pinakita ng Diyos gaano kaganda. Kahit na sa tingin ko dati, hindi na to kaya. Wala nang pag-asa. Pero ang Lord, yung tragedy na to, yung misfortune na to ng school, ibinangon niya. Ginawa niyang maganda. At naka-hire pa ng mga additional teachers. Tingnan niyo po yun? Naka-hire pa ng teachers. Grabe po yung ginawa. Kung sa sarili ko, sabi ko, ayoko na. Hindi ko na talaga siya makita. Patay na talaga siya. Wala na siyang pag-asa. Pero, hindi po to pinabayaan ng Lord. Di po ba? Death may be viewed as a tragedy. Ang kamatayan daw po, minsan ay premature dahil bata pa yung namatay. O ang namatay ay nasa murang edad pa. O ang namatay ay matanda na. Hindi po natin na-expect. Nung mamatay po si Al, hindi naman namin na-expect na mamamatay siya. Hindi nga nagpaalam eh. Di ba? Walang sabi. Inatake, siyempre, paano magpapaalam? Hindi na nakausap. Sandilat lang, tinawag lang ni Mark na Solana. Alam niyo po ba yung maganda doon sa nakita ko lang doon? Una, siyempre, tragedy yun. Sabi niyo kasi death, no? So, tragedy. Hindi maganda yung sitwasyon. Pero alam niyo po ba nung ma-hospital siya, dalhin siya sa hospital? The Lord provide everything for us financially. Wala po kaming ginastos kahit 5. Libre sa ospital. Naka-ICU, walang ginastos. Nung pong burol niya, hindi rin ako naglabas ng pera. Lahat po na yon bigay. Yung dumating na biyaya. Hindi ko po sinasabing
okay yon. Of course, hindi siya okay. Pero, kahit po may trahedyang nangyari, ibinangon kami ng Panginoon. Trahedya po, di ba sabi nyo, death is part of tragedy. Eto, yung sitwasyon, namatay si Al, inatake, namatay, ay na-stroke, tapos namatay. Wala pong binigyan kami ng kapayapaan ng Lord. Trahedya to, pero yung kapayapaan nandun. Tapos wala kaming inilabas, wala kaming ginastos kahit 5 sa lahat ng part na yun. Na ano po lahat, wala po kaming ginalaw na pera. Dahil pinrovide lahat ng Lord. Katulad po ng JR ka na namamatay na, sinurvive ng Lord. Kami, nung namatay si Al, binigyan kami ng Lord ng kapayapaan, unang-una, binigyan kami ng blessings, out of tragedy, pinagtagumpay kami ng Panginoon. Amen? Nakita niyo po yung ganda, yung buti ng Panginoon, the goodness of God. Nakita niyo po, out of tragedy, gagawa ang Panginoon ng isang bagay na talaga namang ipagpapasalamat mo sa Kanya. Amen? Napakabuti po talaga ng Lord. Iyon po yung isang pinakamagandang bagay. Pangalawang bagay po, opportunity to learn valuable lessons. Ano po ba yung matututunan mo kapag dumating sa'yo ang tragedy? Dapat may matutunan ka. Hindi yung wala ka natutunan. Nagpakasubsob ka na, bumagsak ka, hindi ka na tumayo. Dapat po tumayo ka. Learn valuable lessons from God. Ano ba yung matututunan mo? God may bring out tragedy, pero tuturuan niya tayo ng lessons, papaano tayo matututo doon sa gitna ng mga pagsubok na to. Oh God, what can I learn from this that will help me to be stronger and more effective? Tanungin daw po natin, ano yung matututunan ko? Tuwing darating po ang trahedya, ano yung isang bagay na matututunan mo? Paano ka magiging effective? Paano mo ito sasabihin, may purpose ang Lord, kaya nangyari sa akin to. Or ang sasabihin nyo, Lord, ba't ako na naman? Ako lang ba tao dito sa mundo? Bakit ako lang lagi ang nagdaranas ng pagsubok? Nasabi nyo na yon? Panginoon, ako lang ba yung salbahe? Bakit ako lang lagi yung sinusubukan mo? Hindi po. Lahat po tayo dumadaan sa pagsubok. Lahat tayo dumadaan sa tragedy. Lahat tayo daraan sa ganitong proseso. Bakit? Para po tayo matuto. Sa kabila po ng mga nangyayari na to, meron tayong lessons na matututunan. Ano po matututunan natin? Tuwing darating daw po ang trahedya, ano sasabihin natin? Oh God, what can I learn from this? Anong matututunan ko dito? Hindi yung sisisihin mo ang Panginoon. Ang gawin mo, tanungin mo ang Lord, ano ang matututunan mo? Bakit dumaan sa'yo ang pagsubok na to? Di po ba? Sorrows are our best educators. Yun daw pong kalungkutan, ito daw po yung nagiging best teacher natin o educators natin. Bakit? Kasi kapag dumadaan ka po sa pagdadalamhati, dumadaan ka sa misfortune, mas malapit. Sino? Kapitbahay? Di ba dapat mas malapit ang Diyos nung panahon na yon? Or lumalayo ka sa Diyos pag may pagsubok? Huwag na huwag niyo pong gagawin na kapag may pagsubok, lumalayo kayo sa Diyos. Dapat pag may pagsubok, lalo po kayong magsumiksik sa Panginoon. Wala pong ibang makakatulong. Paano ka matututo doon sa mga sorrows na to? Paano ka matututo doon sa mga misfortune, sa mga tragedy pag pinagdaanan mo kung lalayo ka sa Diyos? Amen? Dapat po lalo kang lumapit sa Diyos. Makipag-usap ka sa Panginoon ng totohanan. Panginoon, ano po ba ang itinuturo mo sa akin? Bakit ko to pinagdaanan? Amen? Kasi pag hindi mo po ito tinanong sa Panginoon, wala kang lessons na natutunan. Dapat may matutunan ka. Sa bawat pagsubok, dapat po meron kang matutunan. At dapat
harapin mo siya positively, hindi po negatively. Bakit positively? Kapag po kasi hinarap mo ng positively ang iyong problema, magkakaroon po ng magandang bunga, solusyon. Kapag po sa negative side mo siya tinignan, pangit lahat ang makikita mo. Sasabihin mo, hindi ko na to kaya, ayoko na. Pero kung sa positive, kaya ko to dahil kasama ko ang Diyos. Di po ba? Kaya ko to, kasama ko ang Diyos. Pero pag sa negative side mo po siya tinignan, hindi ko to kaya. Lahat naman tayo sa umpisa, di ba? Parang mawawalan ka muna ng ilang segundo na shock ka. Tapos tsaka ka palang magigising, ay, totoo pala to. Naranasan niyo po yun? Ito yung problema sa harapan mo. Tapos akala mo, ano lang ba to? Tapos biglang, problema pala to. Pero pagka alam mo kung sino kasama mo, alam mo na tinutulungan ka ng Diyos at matututo ka doon sa problema na to o sa trahedya na to, ikaw ay makakabangon. Pero pag hindi mo siya tinignan ng ganon, wala, hindi ka makakabangon, mahihirapan ka. Tandaan po natin, hindi po madaling bumangon o makarecover sa isang trahedya. Naranasan nyo na yung maaksidente kayo sa sasakyan? Sino nakaranas? Wala. Nung pong na-aksidente kami, nauntog ako dun sa windshield. Kasi si boss, inabot ba naman yung cellphone? Eh, di may katabi kami, harapan namin, truck. Tapos may mahaba siyang bakal sa likod. Pumasok yung bakal doon sa, buti mahaba ang uso ng Montero. Pumasok ang bakal doon, untog ako sa salamin. Nag-crack yung salamin, tibay ng ulo ko pala. Yung salamin ang nag-crack. Hindi, ang maganda po doon, ang mga salamin pala ngayon ng kotse, hindi na yung nagsasabog. Anong tawag doon? Yung buulin siya, nag-crack lang, pero buo pa din. Umuntog lang po ako. So, ayun. Hindi mo alam kung kailan to dadating. Pero dapat may matutunan ka sa isang trahedya. Ano po akala ko nakakita ako ng star pag untog kong ganun eh. Tapos sabi ko, in Jesus name, pero nauntog na po ako. Parang nahuli yung in Jesus name ko, no? Ang punto ko po doon, natuto kami dahil doon sa pagkaano na yon. Di ba bawal naman talaga cellphone kapag nagde-drive? Oo, matuto ka. Yun po yun. So tragedy give us lesson. Best educators. Kapag hindi ka natuto, kasalanan mo na yan. Kapag dumaan ka sa isang trahedya, tapos inulit mo ulit, kasalanan mo na yun. Di po ba? Kasi inulit mo pa eh. Ay, maganda pala to, ulitin ko na lang. May trahedya bang maganda? Siyempre wala. So hindi mo na siya uulitin. Pangatlo po, an opportunity to draw closer to God. Ang mga tragedy daw po, ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon para lalo kang lumapit sa Diyos. Hindi lumayo sa Diyos, ha? Lumapit sa Diyos. Madalas po kasi pag dumadaan tayo sa mga pagsubok, lalo na sa pinansyal, anong unang nasa isip? Aminin. Sino? Si Bombay. May Bombay pa ba? May Bombay pa ba kayo? Hindi pa ba natanggal? Pag-pray niyo po, matatanggal yan. Kapag daw po tayo ay nagigipit, ano yung salita, yung ano natin? Sa patalim, kay Bombay kumakapit. Di ba? Marami po tayong mga pagsubok. But God, dapat daw po maging closer tayo sa Panginoon. Hindi po closer doon sa magbibigay sa iyo ng tulong. Ang Diyos din po ang magtuturo sa iyo kung sino yung tamang tao. Ang Diyos din po ang magtuturo sa iyo sino ang kakausapin mo. Amen po doon? Kaso ganito, tinanong mo ang Lord, Lord, sino po ba lalapitan ko? Ako po nun, malaging biktima niyan eh. Ang sabi po ng Lord, lumapit ako sa iyo. Sasabihin ko, bibiruin ko, hindi ko po narinig.
Di po ba? Lagi po sabihin sa akin pag may lumapit sa akin, ang sabi po ng Lord, lumapit ako sa'yo. Minsan di ko maitanong, pangalan ko lang ba ang nakasulat? Joke lang po yun, no? Baka hindi na kayo, matakot na kayo sa akin. Pero totoo po to. Kapag po tayo ay namumroblema, get closer to God. Lalo ka pong magsumiksik sa Panginoon. Huwag na huwag kang lalayo sa Panginoon kapag ikaw ay nasa, pagsubok, nasa trahedya. Minsan po kasi pag nasa trahedya na tayo o nasa pagsubok tayo, nakakalimutan natin na tayo ay may Diyos. Na ang Diyos natin ay nakikinig lang. Na ang Diyos natin is just a prayer away. Ayaw nyo na pong, ang tawag daw, ayaw nyo tawagan agad ang Diyos. Ayaw nyo i-dial agad yung number ng Lord. Ang hinahanap nyo, maghahanap kayo sa cellphone, sino ba ang pwede kong, di po ba? Ito, pangalan, hanapin mo. Huwag pong ganun. Ang hanapin nyo po, ang mukha ng Panginoon. Get closer to God. Dapat daw po maging closer tayo lalo sa Panginoon sapagkat tayo ay dumadaan sa mga pagsubok. Hindi po pwedeng hindi natin tawagan ng Panginoon. Dapat po, lagi nating tinatawagan ng Diyos. The stars are constantly shining, but we do not see them until the dark hours come. Ang mga bituin daw po, kailan natin nakikita? Sa gabi. So, during our dark hours, makikita mo ang Diyos. Ang bituin daw. Opo, sa madilim mo makikita ang bituin. Tama naman yon. Pero ang gusto ko pong ipakita dito, ang mga stars po, hindi sumisikat pag maliwanag. So pag masaya ka, wala kang problema, anong ginagawa mo? Hindi ka close sa Lord. Okay lang, maganda buhay, hayahay ang buhay, okay ako, wala akong problema, hindi ko kailangan pumunta sa church. Hindi ko kailangan mag-prayer meeting kasi okay ako ngayon. Hindi ba mas dapat kang pumunta sa church? Pag okay ka? Kahapon po, water baptism. Alam niyo po ba nung may magpabaptize na, ano ginagawa sa kanya? Dialysis, may butas siya dito. Tinakpan na po niya ng plastic. Tapos ang sabi po niya sa akin, Pastora, tinakpan ko na. Pwede na akong magpabasa. Ako po natakot. Sabi ko, paano babasain yun? Baka po umano yung tubig. So, ginawan po namin ng paraan na ganunan na lang siya ng tubig. Hindi na siya pero gusto po niya nakaganon sa tubig sa pool. Tapos yung isa naman po naka-wheelchair. Gusto magpabaptize. Itinayo namin, hinawakan, ginanon lang din po ng tubig. Yung pong part na yon, halos lahat kami naiyak. Itong mga taong tong may problema, physically unfit, lumapit sa Diyos. Get closer to God. Tayo. Wala pa naman naka-wheelchair. Wala pa nagdadialysis. Pero pag umattend ka sa church, sa mga gawain ng Lord, on and off ka. Bato-bato sa langit, tamaan kayong lahat. Di po ba? Pag sinabing may gawain, busy ako eh. Kami ba hindi busy? Wala ba akong ginagawa? Nakahiga lang ba ako? Pag inaya sa gawain, pastora, medyo, tight ang schedule. Ikaw na ang maraming ginagawa. Ako na ang wala. Di po ba? O, DNG mamaya. Baka naman lahat kayo mawala. Naipasok pa no? Ibig po sabihin, dapat maging closer po tayo sa Lord. Ang dark hours, nakikita natin siyempre sa gabi. Ang mga bituin, lumilitaw sa gabi, hindi sa araw. Kasi maliwanag ang araw na natatalo sila.
Pero pag nagdadaan ka sa dark moment ng buhay mo, ano ang gagawin mo? Kapag dumadaan ka sa mga trahedya, sino ang tatawagan mo? Kanino ka lalapit? Kanino ka magsusumiksik? Ito yung pagkakataon para magsumiksik ka sa presensya ng Panginoon. Amen? Hindi dapat na sabihin mo, okay naman ang buhay ko. Okay ka ngayon, mamaya. Maghintay ka lang ng ilang segundo. Di po ba? Ang hirap i-claim, hindi, okay ako ngayon. Saya-saya ko kaya ngayon. Okay na okay ako. Mamaya, eto na. Pak. Problema na agad. Kasi nagpakakampante ka. Naging kampante ka. Hindi, madaling tumawag sa Lord. Oo, madaling tumawag sa Lord. Walang question. Gaano kayo ka-close? Gaano ka ka-close sa Panginoon? Kapag may kailangan ka lang? Gaano ka ka-close sa Panginoon kapag namumroblema ka lang? Dapat masaya ka, balungkot ka, may problema ka at wala. Close ka sa Panginoon. Hindi yung pinipili mo lang yung event, pinipili mo lang yung paglapit sa Lord. Wala pong ganun. Walang magbabawal sa iyong lumapit sa Panginoon kahit anong panahon, kahit anong oras, kahit anong pagkakataon, pwede kang lumapit sa Panginoon. Amen? Dapat close ka sa Panginoon. Hindi po masamang may ka-close ka na kasama mo sa church. Pero dapat mas closer ka sa Panginoon. Amen? Meron kang kakausapin. Andiyan ang Panginoon. Hindi pwedeng sabihin mo, okay lang ako, wala ang problema. Di po ba? Sabi po sa Awit 119:67, before I was afflicted, I went astray, but now have I kept thy word. Bago ako dumaan sa mga pagsubok, ako ay nagpakasarap, ginawa ko yung gusto ko. Pero ngayon, ang salita mo, O Diyos, ang ilalagay ko sa puso ko. Amen po? Wala pong masama na tayo ay mag-enjoy. Pero, lagi mong isipin ang Panginoon. Close ka ba sa Panginoon? O, sinara mo na yung gate ng church para hindi ka na makapunta. Close na eh. Di ba? Close ka na. Hindi ako marunong mag-joke, no? Di po ba? Madalas po kasi, ngayon kayo natawa, pinagtawanan niyo ako. Di po ba? Kung close kayo ng Panginoon, bubuksan niya ang durungawan ng langit para sa'yo. Ang pinto, kukunti, pero ang bintana, madami. Kung close ka sa Panginoon, pag lumapit ka sa Kanya, hindi mo pa sinasabi yung salitang gusto mong sabihin, nararamdaman mo na, nararanasan mo na yung presensya ng Panginoon. Ano mang pagsubok, walang mabigat sa Panginoon. Tayo bigat na bigat, hirap na hirap tayo. Pero ang Panginoon, walang imposible. Amen? Lahat po ng pagkakataon, i-grab natin na tayo ay mapalapit sa Diyos. Walang hadlang. Hindi hadlang yung trabaho, hindi hadlang yung pag-aaral, hindi hadlang yung kapitbahay, hindi hadlang yung walang tao sa bahay mo. Hindi po ako umattend, Pastor, kasi walang tao sa bahay namin. Hindi po kami makaalis kasi walang tao sa bahay. Pwede naman yung proteksyon na ng Lord habang wala ka. Pastor, walang mag-aalaga ng apo ko. Ito po, joke to. Ang sabi ng pastor, sige, gusto mo pag-pray natin, kunin na ni Lord. Di po ba? Humingi ka ng trabaho. Pastor, di ako umattend kasi may trabaho ko. Sige, pag-pray natin, mawalan ka na ulit ng trabaho. Di po ba? Wala man po ako dyan, kasama nyo, espiritu ko, o baka naman maupuan nyo. Di po ba?
Ganon ka ba ka-close? Kapag sinabi mong close ka sa Panginoon, gusto mong maging close sa Kanya, a-attend ka. Mananalangin ka. Magbabasa ka ng Bible. Basic. Babalik ka sa basic. Di ba? Kaya po tayo may mga DNG. Kaya po tayo may DG. Kaya po tayo may nagtuturoan, nag-aaral, para po maging close tayo sa Lord. Sabihin nga natin, pastor, ilang beses ko na yan dinaanan eh. Okay lang yun. Natuto ka ba? Dumaan ka nga, natuto ka ba? Di po ba? So, alam po natin, God turns our tragedies into triumphs. Lahat po ng mga pinagdadaanan nating trahedya, pagsubok, problema, misfortune, ay kayang-kayang pagtagumpayin ng Diyos. Tignan lang po natin yung ganda, wag lang po yung pangit. Bakit ako na naman? Lord, ba't pinadaan mo naman ako dito? Bakit ako lagi nasasaktan? Di po ba? Bakit lagi ako ang nasusugatan? Bakit lagi ako ako lang ba ang tao? Ako lang ba ang kailangan dumanas nito? Hindi po. Sa paglakad po natin sa buhay, maraming bumps, marami pong, lubak-lubak na kalye. Hindi po straight ang daan. Hindi po makinis ang daan patungo sa Panginoon. Maraming pagsubok, maraming lubak-lubak, maraming humps, maraming bumps. Pero, ang isa lang pong bagay na titingnan natin doon, yung dulo ng ating lalakaran na naghihintay ang Panginoon. Marami man pong pagsubok, marami pong dadaanan, ang atin pong titignan, sino yung nasa dulo. Amen? At magiging close po tayo sa Panginoon. Kailangan po nating makipag-close sa Panginoon. Conclusion po, John 16:33. Ayan. I have told you, I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world, you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Yun po yung sabi ng Panginoon sa John 16:13. Sinasabi ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Pero sa mundo na to, maraming pagsubok. Maraming dadaanan kayo. Pero magsaya kayo. Napagtagumpayan ko na ang mundo. Iyon po ang sabi ng Panginoon. Maraming pagsubok, pero ang Panginoon ay nagtagumpay na. Naisalba na tayo. Nayakap na tayo. Hinawakan na niya tayo bago pa tayo mahulog. Nasa iyo na ngayon kung ikaw ay magpapakahulog pa ng tuluyan dahil naisalba ka na ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, I have overcome the world. Napagtagumpayan ko na ang mundo. So be of good cheer. Hindi po tayo pwedeng sabihin natin na, hindi, sa iilan lang. Sa atin pong lahat na sumampalataya at naniwala sa Diyos, tayo po ay mapagtagumpay, tayo po ay nanalo na sa laban dahil kasama natin ang ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, so God, hallelujah.